Ito ay tseke, pinagtatrabahuhan ng malupit. Bye! So, yun no. Maaga tayo ngayon kasi meron tayong client meeting dahil meron silang project and tayo ulit yung napili nila para dun sa supplies ng raw materials nila para sa project na yun. And nag-call sila kahapon, nagpadala sila ng sample and nakapag-provide din naman kami agad kahapon ng sample. Same time nagpa-set up sila ng meeting ngayon para i-discuss yung tungkol doon sa project. Actually phase 1 pa lang yung project na yun kasi ang execution talaga is for next year pa. Pero yung phase 1 kasi noon kailangan yung mga primary raw materials na kailangan para doon sa project na yun mailatag na agad or ma-prepare na. And good thing din kasi meron din kaming pending collection para sa kanila. Previous projects din sila na kami yung nakuha nila. Kaya sakto lang din, align din yung meeting ngayon. So masasabay na natin yung pag-collect natin. So wala rin kasing available na tao sa office ngayon dahil naka-field sila pag Friday. May mga iba pang inaasikaso rin. So tayo muna ang pumunta. So pag mga ganong sitwasyon, hindi pwedeng tetenga. Sayang yung opportunity. So kailangan gawan ng paraan yon. Kaya ngayon tayo yung pumunta dito. And same time kasi dual purpose na rin siya for collection and meeting na rin. So ayun. So doon banda yung warehouse nila sa dulo. Meron tayong pila. Gate kasi yan. Bale itong pinasukan natin, gate yon. Nasabihan tayo ng guard pag pwede nang pumasok. Kasi may mga ibang companies din na nakapila sa loob papasok. Two-way lang yung daan. May mga truck pa kasing kasama. May mga truck pang nag-in and out ngayon dahil almost 9 o'clock na rin. Ang meeting namin is yung collection and meeting kasi may schedule. So around 10 o'clock siya. So bali magkasabay na yon. So maaga tayo. 9:30 pa lang. Maaga tayo ng 30 minutes. Actually 9 pa lang nandito na ako. Pero meron kasing merong pila sa gate. Dahil puro warehouse kasi to. So yun lang. Tingnan natin mamaya kung makaka-capture natin yung meeting, kung papayag sila. Dito kasi medyo mahigpit dahil doon pa lang sa front ng warehouse. Ito yung parang main road ng warehouse. Doon pa lang sa front kasi. Yung nasa likod ko parang main road dyan ng warehouse. Parang marami kasing warehouse dito. And yung doon kasi nakalagay na bawal mag-record ng camera. So titingnan natin kung papayag sila. So yun lang. So yun, tapos na yung meeting natin. Hindi na tayo nakapag-record doon sa office and warehouse ng client natin. Kasi gawa rin ng 10 o'clock na yung in and out ng mga trucks and mga magdi-delivers nag-start na. At saka may SOP rin sila. May rules sila na bawal mag-record ng camera sa loob. So respeto natin yon. I-respect natin yung rules na yon. So quick story din pala yung client namin na yon, matagal bago namin sila nakuha. Siguro start ng 2021 hanggang 2023. Nag-reach out na kami sa kanila. Nag-offer na kami ng mga products and services namin. Pero hindi namin sila agad na kuha or di kami agad na close ng deal sa kanila. Pero
kahit nangyari yon, year over year, ano rin, yung time frame ng 21, yung time frame ng 2021, 2022 at 2023, continuous pa rin kaming nagre-reach out. Kumbaga, consistent pa rin kami sa pagbibigay sa kanila ng ano namin, ng proposal. Nagsasubmit kami ng company profile, ng mga documents, mga primary documents and requirements na kailangan. At saka yung mga portfolio ba ng mga napag-servicean na namin. And naging consistent lang kami. Tapos 2024, naka-close kami ng deal sa kanila. Nabigyan nila kami ng pagkakataon, ng opportunity. Nabigyan kami ng break. At doon namin na laman na yung client namin na yon, pag may project sila, ongoing projects or nasimulan, matagal. Ang time frame nila is pinakamababa 1 year. So nag-average sila ng 2 years, 3 years. Kaya pala nung time na nag-reach out kami sa kanila, hindi namin alam kung baka may projects ba sila or kung ano pa man. So, yun. And ang natutunan ko doon is yung yung i-continue mo lang yung pagiging consistent. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil at maging tuloy-tuloy ka lang sa pag-offer ng product at service mo. At once mabigyan ka ng break, maka-close ka ng deal, ma-close mo yung sales, kailangan ibigay mo yung 101% commitment mo. At maging totoo ka lang. Kasi once ma-execute yung deal or ma-close mo yung deal, sales, transaction, whatsoever, makaka-encounter pa rin kayo ng minor problem. Meron at merong minor problems dyan. Kailangan, once na mangyari yon, is maging ikaw yung isa sa maging solusyon sa problem na yon. And after mangyari yon, doon na papasok yung trust. And pag na-build mo yung commitment at trust, doon na rin papasok yung value. Magiging valuable ka na sa kanila. Hindi ka na nila iti-treat as an ordinary supplier lang. Partners na rin. At kagaya nga ng sabi ko, mas makompleto mo yung commitment, trust, value, doon na papasok to. Thank God it's Friday. Nakakolekta rin. De, joke lang. Totoo yun. Once magawa mo yung mga bagay na yun, doon na papasok yung profit, yung kita. So yun lang. Ito ay cheque. Pinagtatrabahuhan ng malupit. Bye.